Puro olats eh, no? Alice Guo, Denise Cornejo, sino pa? Yung isa na kasama ni Alice Guo na maganda, si Cassandra Leong. Puro rehas ang kinapuntahan no eh. Buloyski hindi pa talo at saka sino pa ba yung isa? Tsaka si Tebes, pero mga naka-oblo po. Siguro ayaw niya na ng ganong sitwasyon no. No? Eh sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kapag ka may sala ka o kapag ka ikaw ay may dapat kaharapin o may dapat ipaliwanag o kapag ka ikaw ay dapat nasa loob ng kulungan, doon ka dapat. Eh siguro ayaw ni Passion ng ganun. Ano po, ang gusto niya lagi kailangan sila yung masusunod ho. Kaya nakikisama doon sa mga kilusan o yung mga grupo na gustong mapatanggal po si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Noel Villalon, si Gloria pasubok na gawaman, no? Yan sa kapangyarihan. Oh, yan yung unang inagawan niya si Era Pangalawa, yung dating speaker din. Sabi yan ho ni Noel Villalon. Tuloy natin. Ang pagbibigay kulay ng publiko sa pagsasama nila ni PGMA ay tila diversionary tactics lang para malihis ang usapan mula sa kapalpakan ng gobyerno at sa kitraw ng PBBM. Yan. Pasensya na ho mga kababayan. Parang paulit-ulit na lang po ng gano'n, diversionary tactic, paulit-ulit na may issue. Gago yata to. Pati yata ito na naniniwala. Pati ito naniniwala na may stage 4 cancer ang ating Pangulo. Aba, putik na yan. Magpagamot kayo. Ano? Sino ang mukhang may stage 4 cancer? Mga kababayan, yun ba na nakikita natin sa publiko sa mga live na maayos na nakapaglalakad at nakakapag-speech at ginagampanan yung trabaho? Pero sa totoo lang ho, mas mukha ho na nakikita ko mga kababayan na may mga cancer yung mga DDS. Hindi ko ipinapanalangin, no? Pero cancer sa lipunan, yang mga DDS na yan. Kapansin din ka online at na may sakit raw si PBBM. Caution the public about the unfounded rumors about the because regardless of your stand with respect of the president, he is still spreading unfounded rumors about the president because totoo ba yun? Hindi kasi ito nakikita ko yung sinasabi ni Annalyn Ando, no? Stage 2 daw, si Kitty nasa hospital. Nakita ko, may litrato, picture ni Kitty Duterte na nasa hospital nga po. May swero pa nga eh. May pagbisita pa nga po si Mr. Malasakit eh. No? Pero hindi ko lang alam kung may tulo. Yun, mga kababayan. O kung tulo, yung kinakaharap ni Kitty Duterte, ganda namang babae nun. Para magkaroon ng jolots, no? Political affiliation or your stand with respect to the governance of the president, he is still our president. Samantala, naunang tinanggi ng Malacanang aligasyong may sakit ang Pangulo at iginit mismo ni PBBM na maayos ang kalusugan niya. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Pero ipipilit to ng mga kampo ng mga DDS na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Destabilisasyon ho yan mga bossing, no? Para sasabihin na, tingnan nyo, hindi na maayos ang Pangulo, hindi na nakapagpapunction ng kanyang trabaho ang Pangulo, tanggalin, sibakin, alisin na natin itong si Bongbong Marcos. At sino ang ipapalit? Si Sara Duterte daw ho, mga kababayan. Ilang taon na lang? 2026 ngayon, 27, 28, 2 taon mahigit na lang. Hindi nyo pa mahintay, no? Para mapatunayan ninyo yung sinasabi ninyo na sa 2028 kayo ang panalo. Di po ba mga kababayan? Mga hindi makapag-antay po. Eto, mga patunay, mga bossing. Kilala nyo ito? Nandito ako ngayon. Ayan, kilala nyo yan. Natatandaan nyo yan, mga bossing. Vice Mayor na puro rally ang ginagawa. Hoy! Ano bang bayan to? Yung mga taga
Reyna de la kung ano man something na bayan. Oh, nagtatrabaho pa ba ito sa inyong bayan? O puro rally na lang po ang ginagawa? O puro paninira na lang po ang ginagawa sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Pakinggan niyo ho si Respicio, mga bossing. No? Ito yung abogado na vice mayor, mga kababayan, na dinadaan sa sigaw. Yung kunyari matigas, yung boses. Puking ina, sakit sa tenga niyan, boss. No? Tapos yung mga pinagsasasabi, akala mo naman po, mga totoo. Di ba? Sir JJ Bars, paki-check po yung group. No? O, game. At nandito ako ngayon, Oh, kasama ko kayo oh. para manawagan sa ating Pangulo. Parang ganun. At nandito ako ngayon. Kasama ko kayo para manawagan sa ating Pangulo. Pinapalaki boses. Pero siguro masabi na may bilang, may lakas, may puwersa. Dinadaan siya sa tigas, tindig ng boses. Mananawagan daw sila sa Pangulo. Ano sasabihin niyo sa Pangulo? Na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Hingin mo! Anong trabaho pa ang gusto ninyo sa Pangulo? Eto nga, todo kayod na ang ating Pangulo. Ako nga ho, naiisip ko mga kababayan, kinakaya pa ng Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, pagharap sa krisis, lalong-lalo na po diyan sa gasolina, pagkausap, pagpunta doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, susunod na yung iiyak, sabi ni Joel. Di ba? Tapos naghahanap pa din po sila ng trabaho. Hindi pa ho ba trabaho ang ginagawa? Yung vice presidente nga, Brad eh. Hanggang ngayon, tinatanong namin yung mga DDS, hanggang ngayon, wala pa ding masabi kung ano ang ginagawa o ang tinatrabaho ng vice presidente. Di ba? Puro bring him home lang. Puro bring him home lang. Tapos ngayon, ito may kinakaharap na impeachment. Puro pagsulat sa Supreme Court ang inaatupag. Tinatamaan dyan sa sinasabi niya si Sara Duterte. Sabi ni Ma'am Neng JJ, correct. Si Bato nga nagtatago, no work pero may sweldo. Iyon pa ho. Kasi ang mahirap dito sa mga ito, naghahanap sa Pangulo, nandiyan naman po ang Pangulo, mga kababayan. Pero yung mga nagtatago na hindi naman talaga nagtatrabaho at walang ginagawa, hindi nila pinapansin. O siguro sanay na sila. Hindi, okay na yun. Huwag na nating hanapin si Bato de la Rosa kasi nagtatago na naman talaga yun. Wala na naman talaga yun eh. Hindi na magpapakita naman talaga yun eh. Siguro yun yung ano nila, dahilan ho nila, di ba?